Magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at isa po ako sa mga tagahanga ninyo. Lagi po akong nakikinig sa programa ninyo simula pa lamang noong ako ay nasa elementarya. Buong pamilya namin ay nakikinig po sa inyo. Kaya po alam kong sa kwentong ito ay baka makilala nila ako. Pero gusto ko rin pong i-share yung kwento ng buhay ko. Para kahit po papaano ay kapulutan din ng aral. Dear Papa Dudut, itago niyo po ako sa pangalang Brianna. Lumaki po ako na may takot sa mga magulang. Hindi po ako palasagot at lahat ng bawal ay bawal talagang gawin. Bunso po ako sa aming magkakapatid at opo, bunso kaya naman sobrang spoiled. Lahat po ng mga gusto ko ay binibili sa akin ng parents ko. Mapa skincare, makeup, at mga damit na gusto ko. Hindi naman po kami mayaman pero parang may kaya lamang po. Sobrang close po sa mga magulang ko at mama's girl po ako at papa's girl. Noong nasa high school na nga po ako ay doon na po ako nag-umpisa na maligawan. Hindi naman po sa pagmamalaki ay may itsura din naman po ako. Medyo maputi at may kurba ang aking katawan. May mga manliligaw na nga po sa akin noon pero hindi ko pinapansin dahil lagi po akong pinapaalalahanan ng mga magulang ko na bawal akong mag-boyfriend. Hanggat hindi pa po ako nakapagtatapos ng college. Third year high school po ako noon nang makilala ko si Daniel. Mabait, black, handsome at matangkad. Naging magkaibigan po kami ni Daniel at habang tumatagal po na magkasama kami ay nagkakagusto na po ako sa kanya. Hanggang sa umamin na nga po siya sa akin nung sinundo niya ako pagkatapos ko pong mag-practice ng sayaw. Brianna, alam mo matagal na kitang gusto. Kung pwede sana manligaw ako sa iyo. At hinawakan niya po ang aking kamay. Nung araw na yon, Papa Dudut, ay sobrang kabog ng dibdib ko. Dahil gusto ko siya. At may gusto din pala siya sa akin. Sobrang saya ko, Papa Dudut, pero hindi ko po pinahalata sa kanya at ang sinabi ko lamang ay hindi po pwede. Nag-aaral pa ako at bawal pa ang pagbo-boyfriend. At saka bata pa tayo para sa ganyan. Nakita ko sa kanya na parang lumungkot ang kanyang mukha. Kaya sinabi ko na lang na tara na, magsi 6 PM na baka mapagalitan na ako sa amin. Hinatid niya ako sa kanto namin, Papa Dudut. Malayo pa sa bahay namin yon. Nang gabi na yon ay halos hindi ako mapakali dahil parang nagsisisi ako na hindi ko siya pinayagan na manligaw. Pero sa kabilang banda naman ay naisip ko na bawal pa akong mag-boyfriend at magagalit sa akin ang mga magulang ko. Simula pa lamang po noong bata ako ay takot ako sa mga magulang ko. Pinalaki kaming magkakapatid na may takot sa aming mga magulang. May rules din po kami sa bahay na kapag alas 8 na ay dapat nasa bahay na kami. At ako naman ay 6 PM pa lang dapat nasa bahay na. Dahil sa aming 5 magkakapatid ako lang ang babae. Kaya naman po mas mahigpit sa akin, Papa Dudut. Naiintindihan ko naman yon, Papa Dudut, dahil para sa kapakanan ko lang naman ang iniisip nila. Pero dahil tao nga lang po akong nai-inlove. Kahit po kasi binasted ko na si Daniel ay hindi pa rin siya tumigil sa panliligaw niya. At ang sabi pa niya ay maghihintay daw siya hanggang sagutin ko siya. After 5 months ng panliligaw niya ay sinagot ko na nga po si Daniel. Pero sinabi ko sa kanya na sana ay sekreto na lang muna dahil bawal pa akong mag-boyfriend. Nag-oo naman siya, Papa Dudut, dahil naiintindihan naman niya ang sitwasyon. Lagi niya po akong sinusundo pag galing sa school at kung may practice man sa eskwelahan. Habang tumatagal po ay mas lalo ko siyang nakikilala. Naging masyado siyang naging seloso at mapaghinala. Nung minsan po ay may practice pa kami ng sayaw at umuwi muna ako sa bahay para magbihes. Nag-short at nag-t-shirt.
Noong papunta na ako sa practice namin ay hindi ko siya napansin na nakatambay pala sila sa barkada niya sa kanto namin. Malabo po kasi ang mata ko kaya hindi ko nakikita kapag malayo. Diretso lang ako hanggang sa makapunta na ako kung saan kami magpa-practice. Pagtapos namin ay sumabay ako sa mga kaklase ko na pauwi na rin. Mga 4 po kami noon, kami ng kaklase ko. 2 po kaming babae at 2 lalaki. Habang naglalakad kami ay biglang pumunta sa amin si Daniel kasama ng mga kaibigan niya. Lumapit siya sa akin at sinabing, "Tara na, ihahatid na kita." Na yung boses niya ay may pagkagalit. Nagpaalam na lamang ako sa mga kaklase ko. Sabi ko ay mauuna na ako. Tumango na lamang sila sa akin at ngumiti. Habang nasa daanan kami ay tahimik lamang ako at may konting distansya ako kay Daniel dahil hindi ako sanay na may ka-holding hands sa daanan o kahit kaakbay. Tahimik din ako dahil medyo naiinis ako sa kanya dahil parang ambastos lang na may kasama ako tapos medyo pagalit pa siya na magsalita. Kaya nagtanong na rin siya sa akin, "Bakit ang tahimik mo dyan? Kanina lang patawa-tawa ka nung kasama mo yung mga kaklase mo." Medyo naiinis ang pagkasabi niya. Nahihiya din kasi ako kasi kasama namin ang mga kaibigan niya. Kaya hindi na lamang ako nagsalita. Hanggang sa may kanto na nga po namin ay hinatid nila ako at dire-diretso lamang ako hanggang sa makauwi na ako. Nag-text siya sa akin na, "Ikaw pa ba ang galit?" Hindi na lamang po ako nag-reply at tawag siya ng tawag ay hindi ko sinasagot. Lumipas na nga po ang araw na yon. Kinabukasan ay sinundo naman niya ako pag out ko sa school at nagsusorry siya. Nagselos lang daw siya. Kaya sabi ko okay lang. Habang tumatagal po ay puro away na lamang at bati na lamang kaming 2 at hanggang sa umabot na kami ng 6 months. Doon ay first time namin na mag-date sa mall pero may kasama po kaming mga friends ko. Nakakailang pa rin po kasi na kaming 2 lang ang magkasama kung aalis kami. Umabot po kami ng 8 months at doon ay parang mas gusto niya pong lumalim ang pagmamahala namin. Yung pong mas gusto niya na angkinin ako. Pero hindi po ako pumayag dahil alam kong mali yon at hindi pa naman kami kasal para gawin ang mga bagay na yon. Tinext niya po ako noon pero ang sabi ko ay ayaw ko. Masyado pa tayong bata sa ganon. At nag-okay lang siya at naiintindihan naman daw niya dahil doon ay mas lalo ko siyang minahal, Papa Dudut. Pero lumipas sa mga araw at dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Nalaman kasi ng mga magulang ko na may boyfriend na ako at si Daniel pa. Taga-kabilang kanto din si Daniel kaya kilala din sila ng parents ko. Kinausap ako ng mga parents ko noon. "Kailan ka pa natutong magsinungaling, Brianna? Yun ba yung boyfriend mo? May sayad yun Ang ganda-ganda mo tapos papatol ka lang sa ganon." Galit na sabi sa akin ni Mama. Umiiyak lang ako na nakikinig sa mga sermon ni Mama. Sinabi pang may sayad porket ba't masyadong friendly lang at masayahin. Kaya ng gabi na yon ay tinawagan ko si Daniel at ang sabi ko ay maghiwalay na kami. Alam na nila Mama pero ayaw niya. Isekreto na lang daw namin at sabihin na lang na hiwalay na kami kahit na hindi naman. Dahil doon ay mas nag-ingat na kami. Hanggang isang araw ay pauwi na ako nang galing sa practice namin ay nalobat na ako. Kaya hindi ako nakapag-text kay Daniel na may practice pa kami. Gusto ko pa man din siyang makita kahit saglit lang. Nagyaya ang isa naming kaklase na may birthday daw sa kanila. Kaya kumain muna kami doon. Maaga pa naman noon kaya sumama na rin ako. Habang papunta kami sa bahay ng kaklase namin ay napadaan kami ng court at nakita kong papasok na ng court ang isang kaibigan ni Daniel. Pero hindi naman niya ako napansin. Tatanungin ko sana siya kung nasaan si Daniel. Ang ginawa ko na lang ay sinabi ko sa isang kaklase ko na si Clarice na tingnan muna naming saglit ang court. Baka naglalaro doon si Daniel. At tama nga ang iniisip ko. Nandun si Daniel pero nanonood lang at may katabi siyang babae. Nag-uusap sila at sweet na sweet sila. Meron pa yung umakbay pa si Daniel sa kanya.
at nakasandal naman ang ulo ng babae sa kanya. Nung nakita ko yon, Papa Dudut, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Wala na akong magawa pa, nakatingin lang ako sa kanila at sinabi ni Clarice na di ba boyfriend mo yon? Bakit may kasama siyang ibang babae? Doon na lamang ako nagsalita, Papa Dudut. Sinabi ko na hindi na, matagal na kaming hiwalay. Pero hindi pa rin siya maniwala. Bakit sabi mo kanina, tingnan natin kung nandito siya? Sinabi ko na lang na wala lang naman. Siyempre, madalas naman siyang dito, di ba? Umalis na lamang kami noon. Hindi ko ipinakita sa kanya na nasasaktan ako, kahit gusto ko nang umiyak. Pagkatapos naming kumain ay umuwi na kami. Pero sa kabilang daanan ako dumaan at hindi sa court dahil baka nandun pa si Daniel. Ayaw kong makita si Daniel. Ang sakit, Papa Dudut, dahil pati sa mga kaibigan niya ay tiwala din ako. Pero alam pala nila na niloloko na ako. Pero wala man lang nagsabi sa akin. Close din kami na mga kaibigan niya. Kaya masakit talaga. Dahil silang lahat ay pinagkatiwalaan ko. Pagka uwi ko ay iyak ako ng iyak. Pagka full charge ng cellphone ko ay tinext ko sa Daniel at ang sabi ko ay nasaan ka? Matagal ito nag-reply at ang sabi niya ay nasa bahay, babe. Why? Ang reply ko naman ay umalis ka ba kanina? Ang sabi naman niya ay hindi. Sinungaling ka, nakita kita kanina. May kasama kang babae sa court. Kailan mo pa ako niloloko? Ang kapal ng mukha mo? Pinaghihiwalay na tayo? Pinaglalaban pa rin kita? Pagalit na sabi ko sa kanya, nag-reply naman siya. Babe, kaibigan ko lang yun. Alam mo naman na close lang ako sa mga kaibigan ko, hindi ba? Sabi niya, pero hindi. Alam ko na hindi lang kaibigan yon. Kaya ang sabi ko ay maghiwalay na tayo. Gabi-gabi ay iyak lang ako ng iyak, Papa Dudut. Ganito pala kasakit magmahal. Ilang araw din po akong kinukulit niya pero ako, nawala na ako ng pagmamahal sa kanya. Meron pa yung lumuluhod pa siya sa daanan nang umuwi ako galing sa school. Napilitan tuloy akong kausapin siya ng araw na yon. Dahil may mga tao at nakakahiya din, pero yung araw pala na yon ay may nakakita sa amin na kapitbahay namin at sinumbong ako sa parents ko. Pag uwi ko noon ay galit na galit sa akin si Mama. Akala ko ba nakipaghiwalay ka na sa lalaking yon? Hindi ka ba talaga makikinig? Iilan lang po yan sa mga sermon sa akin ni Mama. Sumabay pa tong isa kong kuya sa paggatong sa galit ng mama ko. Aba, kabata-bata mo palang lalandi ka na. Mas okay sana kung Amerikano yung nilalandi mo eh. Di nagkapera pa tayo. Oo, Papa Dudut. Sa side ng mama ko halos lahat ng tita ko at mga pinsang ko ay nag-asawa kasi ng Amerikano. O kung hindi man ay ibang lahi. Nasa isip nila na kapag nag-asawa ka noon ay aangat ka na sa buhay. At pwede ka nang magmalaki. Lahat po ng kuya ko ay nakapagtapos. Yung dalawa ay may pamilya na at yung dalawa naman ay tambay lang sa bahay. Sa sobra din pong kasing strict ng parents ko, ay nagsawa na sila na magtrabaho. Bawal magpagabi, bawal mag-inom at bawal magyosi. Marami pong bawal. Kaya dahil doon ay hindi nila nagamit ang pinag-aralan nila. Kaya po ako naman ang pinipilit naman nila na gumaya sa mga kamag-anak namin para naman daw umangat kami sa buhay. Noon, Papa Dudut, ay may konti pa akong tampo sa pamilya ko. Una, dahil maraming bawal. Pati ang pagbo-boyfriend, pero pag mayaman at Amerikano ay pwede kahit bata ka pa. Ang dami ko pong natanggap na mga masasakit na salita ng araw na yon. Pero pasok sa isang tenga tapos lalabas din sa kabila. Hindi po ako sumasagot sa kanila kahit sobrang sakit na. Hinahayaan ko na lang po. Sa paglipas ng araw ay naging okay na rin kami ni Daniel. Magbabago na raw siya at ang sabi niya, hindi daw niya ako kayang mawala sa buhay niya. Fast forward, Papa Dudut. Hindi lang po isa, dalawa o tatlong beses nagloko si Daniel. Nahuli ko pa siya nung sobrang sakit na hindi ko na kinaya ay nakipaghiwalay na talaga ako sa kanya.
dahil sobrang hindi ko na alam ang gagawin ko. Mag-11 months na po kami nang tuluyan na ako nakipaghiwalay kay Daniel. As in wala na. Kahit nasa daan at humihingi siya ng tawad pero wala na sa akin yon. After 2 years and a half, hindi na ako nag-boyfriend dahil sa trauma na ibinigay sa akin ni Daniel. Marami din naman po nanliligaw sa akin pero nagpapaligaw lang po ako. After ilang months, busted na sa akin. Ewan pero parang mas gusto ko na lang paasahin sila. Alam ko pong mali yon dahil wala naman silang kasalanan. Pero simula po noon ay hindi na ako nagtiwala pa sa mga lalaki. Before po mag-graduate ng grade 12 ay nakilala ko po si Prince. Una ay okay lang. Magkasundo kami ni Prince. Mahilig din siya sa mga horror movies tulad ko. Ilang months din siyang nanligaw sa akin at may nanligaw na naman sa akin. Kasabayan niya si Ken. Si Ken ay mabait, jolly at black handsome. Nagpaligaw na rin ako sa kanila kasi wala lang. Hindi ko rin naman sila sasagutin. Paasahin ko lang sila. Pero isang araw ay nabigla ako nang pinuntahan ako ni Ken. Hindi pa naman kami as in nagdi-date at chats lang kami. Nilapitan ko siya. O Ken, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Kilala mo ba si Prince? Nabigla ako sa tanong niya. Sinong Prince? Ang sabi ko. Yung isa mo pang manliligaw? Napatanga lang ako noon papadudot at hindi ako nakapagsalita. Nakita ko na minaydi niya yung picture mo na may nakalagay na soon to be mine eh. At bakit ko nakita ha? Kasi pinsan ko siya. Hindi rin kami masyadong close kaya hindi ko siya pinakikialaman. Pero ikaw, nakita kita sa my day niya. Ano ba Bri? Pinaglalaroan mo lang ba kami? Paggalit na sabi niya. Tanging sorry lang papadudot ang nasabi ko. Makalipas ang ilang araw ay nalaman ko kay Prince na nag-usap daw sila. Pero nagparaya na daw si Prince kay Ken. Dahil first time daw nito na ma-inlove ng ganito. Hindi daw ito mahiling manligaw at hindi pala close sa babae. Kaya kapag may reunion sila ay halos mga pinsan lang daw na lalaki ang ka-close nito. Sana Bri, wag mo nang saktan yung pinsan kong si Ken. Sobrang mahal ka din niya. Hindi magiging ganun yon kung hindi ka mahal. Si Ken papadudot ay nagpatuloy sa panliligaw niya. Ilang beses ko siyang binasted ng binasted. Kaya naman hindi man naging kami ay nakilala ko na ang pamilya niya. Isang beses ay nakachat ko ang mama ni Ken dahil nga daw ito ay nagiinom at iyak ng iyak dahil binasted ko. Hindi lang siguro 5 beses ko siyang binasted papadudot. Pero sa lahat na nanligaw sa akin, siya pa rin yung pinaka hindi tumigil. Nag-birthday po ang pinsang ko, kaya nag-bar kami. Nag-my day ako noon na nakita ni Ken. Panay ang chat niya sa akin kung saan daw banda yon. Hindi ko siya nire-replyan. Nakalagay yung pangalan ng bar sa my day ko papadudot pero hindi niya alam kung saan yon. Dahil hindi naman siya nagpupunta sa mga ganon. Ako naman po ay first time ko pong pumunta doon. After ilang oras, nakaupo ako nang biglang may yumakap sa akin. Parang hingal na hingal ito. Nang tingnan ko ay si Ken yon. Nagulat ako noon. Anong ginagawa mo dito? Bakit pawis na pawis ka? Tanong ko sa kanya. Hinanap kasi kita sa mga taong sumasayaw kanina tapos ang hirap hanapin itong bar. Ang dami palang bar dito. Pumunta ako dito, baka manyakin ka eh. Ewan ko papadudot pero sa ginawa niyang yon ay parang napalambot niya ang puso ko. Opo, malayo po. Papunta rito sa pinuntahan namin, siguro makakatatlong jeep kapat isang tricycle. After po naming uminom na mga pinsang ko, ay umuwi na rin si Ken. Ilang araw po ay nag-date na kami. Mas nakilala ko po siya at doon nga po after ng ilang years ay nagka-boyfriend na po ako at si Ken yon. Sa umpisa ay hirap pa rin ako magtiwala sa isang lalaki na katulad niya dahil nga po sa trauma na ibinigay sa akin ni Daniel. Kinuwento ko ang lahat sa kanya, pati kung bakit lagi siyang binabasted. Bakit hindi ka tumigil baby sa panliligaw mo sa akin? Kahit may mga nanliligaw sa akin na iba.
Seryosong tanong ko kay Ken habang nasa isang fast food chain kami habang naghihintay ng order. Hindi ko alam pero naisip ko lang na ayaw kitang pakawalan kasi kahit ganon, iba ka sa mga babae. Ang hirap-hirap mo kayang ligawan. Kaya nung sinagot mo ako parang higit pa sa panalo sa loto yung saya ko. Siyempre ba naman sa mga nanligaw sa'yo, ako ang sinagot mo hindi ba? Kaya talagang swerte ako. Sobrang natouch ako sa mga sinabi ni Ken, Papa Dudut. Papa Dudut, sa totoo lang, ako yung mas maswerte sa aming dalawa dahil sobrang understanding ni Ken. Fast forward po. Tumagal po kami ni Ken at umabot na kami ng first anniversary namin. Lagi niyang pinaparamdam kung gaano niya ako kamahal. Ang madalas lang namin pag-awayan ay ang pananamit ko. Conservative kasi si Ken. Pagdating sa akin, ayaw niya nagsusuot ako ng mga sleeveless o shorts. Tumagal ang relasyon namin ng patago, Papa Dudut. College na ako, nasa tamang edad. Pero patago pa rin kami ni Ken na nagkikita. Baby, bakit hindi mo pa kasi ipakilala ko sa family mo? Tanong ni Ken nung anniversary namin na nanonood kami ng sine. Hindi ba alam mo naman na bawal pa ako hanggat di pa ako nakakapagtapos ng pag-aaral? Oo nga pero ang hirap kasi ng ganito eh. Alam ko lalo na sa'yo. Kahit kakain lang tayo sa mall or magde-date, kailangan patago pa talaga. Wala naman tayong masamang ginagawa pero bakit para tayong kriminal na nagtatago? Masakit sa akin, Papa Dudut, na ganong kami. Sino ba naman ang gusto ng ganito? Sobrang understanding ni Ken na kahit magkasama lang kami sa mall ng mga 3 hours or 4 hours na nanonood ng sine at kumakain, ay hindi ito nagdemand na nahihirapan na siya. Dahil daw sa sitwasyon namin ay dapat maging matatag lang kami. Dahil sa mga pagsubok lamang daw ito. Dumating ang araw na kinakatakutan naming dalawa. Nalaman ng family ko na may boyfriend ako at na-stalk nila si Ken sa Facebook. Ang cover photo nito ay kaming dalawa. Pag-uwi ko ay sermon ng abot ko kay mama at maging sa mga kuya ko. Yan ba ang boyfriend mo? Pinoy lang? Diyos ko naman, Bri. Mag-isip ka nga, walang ipapakain sa'yo yan. Wala kang mararating sa lalaking yan. Kung tumulad ka na lang sa mga pinsan mo, may mga Amerikano, may Hapon, isa pa ang pangit naman ng boyfriend mo. Maghanap ka ng Amerikano kahit pangit pa yan o pilay o bulag, basta may pera. Iilan lang yan sa mga sinabi sa akin ni Mama. Papa Dudut, masakit sa akin na hindi pa naman nila kilala si Ken pero na-judge na nila. Bakit mas importante pa yung pera kesa sa kaligayahan ng anak nila? Araw-araw tuwing kakain man kami o manonood ng TV ay laging bukang bibig nila ay kung nakahanap na ba ako ng Amerikano. Dahil doon, Papa Dudut, ay nagbago na ako sa kanila. Hindi na ako sumasabay kumain. Hindi na rin ako gaanong kaklose sa kanila dahil tuwing magkasama kami ay lagi nilang sinasabi sa akin na buti pa yung pinsan mo. Tingnan mo, may mga pera na kahit bata pa lang sila. Ganyan dapat ginagamit ang utak. Papa Dudut, naisip ko na mag-suicide noon pero hindi ko kaya kasi alam kong mali yun. Dahil doon sa pressure sa akin ng mga magulang ko ay na-depress ako. Lagi akong nasa kwarto at iyak lang ng iyak. Tanging si Ken lang ang nakakausap ko noon. Pero kapag tinatanong naman niya ako kung ano ang problema, ang sinasabi ko lang ay nahihirapan ako sa mga subjects ko. Hindi ko sinasabi sa kanya na ayaw sa kanya ng mga parents ko. At gusto ay mayaman na Amerikano ang ireto sa akin. May maayos naman na trabaho si Ken at may kaya din naman po sila. Pero hindi ganon ang gusto ng mga magulang ko. Nung sobrang depressed ako ay si Ken lagi ang nandyan kahit malayo ang school ko at panggabi ang schedule ko sa college ay sinusundo pa rin niya ako. May dalang flowers tapos ikakain lang kami sa favorite restaurant na kinakainan namin at magsisimba at hihahatid na niya ako sa kanto namin. Sobrang swerte ko kay Ken dahil lagi niyang inaalalayan ako sa lahat, Papa Dudut. Minsan
ay nagpanic attack pa ako sa school at si Ken ang laging sumusundo sa akin. Kahit may trabaho siya ay aalis siya. Siya kasi ang tinatawagan sa phone ko ng mga classmate ko kapag nagpapanic attack ako. Hanggang sa ngayon Papa Dudut, magto 2 years na kami ni Ken, ay hindi ko pa rin siya na ipapakilala sa family ko ng formal. Dahil alam ko na ayaw nila kay Ken. Ngayon nga po dahil sa pandemic ay mag-i-stop muna akong mag-aral. Kaya kesa nasa bahay lang ako ay nagpaalam ako sa parents ko na mag-a-apply kami ng mga kaibigan ko ng trabaho. Magtrabaho ka na lang anak sa club, may makikita kang Amerikano doon. Doon pag nakahanap ka na, magkakapera na tayo. Tingnan mo nga yung mga pinsan mo na bibili ang mga gusto nila kasi may sumusuporta sa kanila. Araw-araw ay puro ganyan sila Papa Dudut. Nagbago na ang parents ko dahil sa mga tita ko na ganoon din sa mga anak nila. Sobrang nahihirapan na ako sa ganito. Hindi ko na alam kung tatagal pa ako Papa Dudut kasi sobrang bigat ng pakiramdam ko. Na gusto ko nang sabihin lahat sa mga magulang ko na may hinanakit ako sa kanila. Yung bigat sa dibdib ko ay nandyan. Kahit si Ken ay hindi ko sinasabi sa kanya. Dahil ayaw kong maging pangit ang tingin niya sa mga magulang ko. Na bakit ganon, bawal mag-boyfriend pero pwede basta mayaman. Bakit ganon, ayaw ako magtrabaho pero pwede kapag sa bar? Ang hirap Papa Dudut kasi parang hindi ako pwedeng sumaya. Kaya naiinggit ako sa mga kaibigan ko kapag nakikita ko na nandoon yung boyfriend nila sa bahay nila kasama ang parents nila. Yung bang open sila, hindi nila kailangang magtago. Yung kahit hindi sila mayaman ay mas importante pa rin kung saan liligaya ang anak nila. Sa ngayon, Papa Dudut ay ganun pa rin, nasa tamang edad na ako pero takot pa rin ako na ma-disappoint sa akin ang parents ko. Hindi ko naman po kaya na iwan si Ken at minsan ay naiisip ko na magtana na lamang kami ni Ken. At ang sabi lang nito ay baliw ka na talaga baby. Ba't naman natin gagawin yon? Ayaw ko naman na isipin sa akin ng parents mo na bad influence ako sa'yo. At saka hindi pa nga nila ako nakikilala tapos itatana na kita. Baka sabihin nila na hindi ako maganda para sa'yo. Gusto kong makilala nila ako na nakabuti ako sa'yo. Hindi ko rin po kaya na gawin yon dahil sobra ko pong mahal ang mga magulang ko. Ayaw ko silang ma-disappoint. Kahit gusto kong sabihin sa kanila na sana naman ay hayaan din nila akong sumaya. Hindi ko naman po gusto mag-live-in na kami ni Ken. Ang gusto ko lang po ay matanggap nila si Ken para sa akin. At gusto ko lang po ay hindi lang po Amerikano ang magpaangat sa amin. Kung tutuusin ay may kaya naman kami dahil may trabaho naman ang parents ko at private din ang pinapasukan ko sa college. Ang hirap lang ay hindi sila kontento sa kung ano ang meron kami. Sinishare ko po itong kwento ko para kahit papaano ay parang nalamas ko yung bigat sa dibdib ko. Sa sobrang mahal ko kasi ang mga magulang ko ay kahit masakit na ang sinasabi nila ay never ko silang sinasagot. Baka ma-misinterpret nila na wala akong galang sa kanila. Kaya ko po ito sinishare Papa Dudut ay para sa mga magulang na nakikinig. Sana po ay lagi ninyong suportahan ang mga anak ninyo at huwag nyo pong i-pressure at huwag nyo rin po silang kino-compare sa iba. Dahil alam ko po kung gaano kasakit na mismong magulang ko pa ay kinukumpara ko sa ibang tao. At sa mga katulad ko naman na anak dyan na sana ay kung legal man kayo ay sana ay huwag nyo pa rin sirain ang tiwala ng mga magulang nyo. Swerte kayo dahil sobrang understanding ng mga magulang nyo. Hanggang ngayon Papa Dudut ay dinadasal ko pa rin na sana ay dumating na yung araw na maging okay na ang lahat. Matanggap na ng mga magulang ko si Ken at wala na akong ibang hinihiling kundi ang magkasandulang ang family ko at si Ken. Maraming salamat Papa Dudut and God bless po. Nagmamahal, Brianna. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo Papa Dudut. Gusto ko lamang pong magbahagi ng aking kwento sa ating mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bri, 17 years old from Manila. Simple lamang po ako Papa Dudut. Masipag na mag-aral at yung tipong
Magsusunog talaga ako ng kilay. Mabait at tahimik. Nagsimula po ang lahat noong nasa first year high school po ako. Year 2011. Marami din akong naging mga kaibigan, Papa Dudut. Sa totoo lang, kung pwede sanang bumalik sa pagiging isang high school student ay ginawa ko na. Nakilala ko si Risa, hindi ko nga akalain na magiging isa ko siyang matalik na kaibigan. Dahil baliktad kami ng ugali. Siya ay maingay at masiyahin, palakaibigan at medyo walang gana sa pag-aral. Happy-go-lucky siya sa madaling salita. Masaya siyang kasama sa totoo lang. May mga panahong siya ang nagpapasakit ng tiyan ko at halos hingali na ako sa kakatawa. Kahit sobrang babaw lang ng mga biro niya. Alam mong patok kasi may sense of humor talaga siya. Hanggang sa naging sobrang close na kami sa isa't isa. At maging sa pamilya, hindi pinagkait ng panahon na maging masaya ako sa mga kaibigan ko. Siyempre hindi mawawala ang tinatawag nating crush. Lahat naman po siguro ay nagkaroon yan, hindi ba? Imposible naman po siguro ang hindi nagkaroon yan. Nagkaroon po ako ng crush sa isa sa mga kaklase ko, Papa Dudut. Nung una, natatakot ako dahil baka mali po yung nararamdaman ko para kay Jacob. Hanga ako kay Jacob dahil bukod sa good looking siya at sikat sa eskwelahan, mabait at sweet si Jacob. Marunong din kasi siya na maggitara. Isa yon sa mga gusto ko sa isang lalaki. Sa tuwing nakikita ko siya, kinakabahan ako at nahihiya. Mapapansin niya kaya ako? Palagi kong tanong sa sarili ko. Sa tuwing may mga babaeng lumalapit sa kanya, ay nakakaramdam naman ako ng inggit na sana ako rin nagagawa kong makausap at malapitan siya. Pero ako yung tipo kasi ng babae na mas gustong makipag-usap sa kapwa at tahimik lang. Nagpatuloy po ang magandang samahan namin ni Risa. Pero may nalaman ako. Pareho kami ng nagugustuhan, Papa Dudut. Masakit isipin na bakit kailangang pareho kami ng natitipuhan. Hindi ko sinabi kay Risa ang nararamdaman ko para kay Jacob. Ayaw ko kasing masira ang pagkakaibigan namin. Mabait naman talaga si Risa. Yun nga lang ay bukang bibig niya si Jacob. Sa halip na intindihin ko yung nararamdaman ko ay ibinaling ko na lang ang lahat sa pag-aaral. Hindi ako nagkamali ng ginawa ko dahil nagbunga naman ang lahat ng puyat at hirap ko sa pag-aaral. Nakakakuha po ako ng matataas na marka. Sa pag-uwi ko ng bahay ay sanalubong ko kaagad si Lola. Siya na kasi nag-aalaga at nagpapaaral sa akin simula bata pa lamang ako. Kasama si ate. Sobrang mahal na mahal ko si Lola. Siya ang hulog ng langit para sa akin dahil ganon din naman po ang pinaparamdam niya sa amin ng ate ko. Sobrang swerte ko sa lola ko dahil kaya niyang isakripisyo at ibigay ang lahat para sa amin. Lola, tingnan po ninyo yung grades ko. Pagmamalaki ko kay Lola habang nakayakap sa kanya. Makita ko lang na nag-aaral kayo mabuti, masaya na ako. Sulit lahat ng pagod ko. Opo naman Lola, sabay halik ko sa pisngi niya. Dahil po sa maraming achievements ko na natatanggap sa school ay tuloy-tuloy lang po ang magagandang mga nangyayari sa akin. Nagkaroon ng mga contest sa school kahit medyo hindi nasapat ang oras ko. Ay puro school ang inaatupag ko, Papa Dudut. Naiintindihan naman daw yun ni Lola. Si Risa ganun pa rin siya. Laging kay Jacob na lang ang inaatupag. Hindi ko namamalayan na mag-best friend na rin daw sila. At kahit pag-aaral niya ay hindi niya napagtutuunan ng pansin. Ako na lang lagi ang tagagawa niya ng assignments at projects. Paano naman siya matututo niyan? Tanong ko sa aking sarili. Wala akong magawa, Papa Dudut, dahil kapag nakikita kong nahihirapan si Risa, ay nahihirapan ang kalooban ko na hindi siya tulungan. Kaya kahit mahirap ay tinutulungan ko pa rin siya.
Ang sabi nga ng ibang mga classmates namin ay inaabuso na raw ni Risa ang kabaitang ibinibigay ko. Hindi ko iniintindi yon dahil ang mahalaga sa akin ay kaibigan na masasandalan at makakasama. Nagpapasalamat din ako dahil kay Risa ay nagkakilala kami ni Jacob. Sobrang saya ko papadudot nang ipakilala na ako ni Risa kay Jacob. Parang naglaho lahat ng pagod ko ng araw na yon. Sa totoo lang po, kahit palihim ay masayang masaya talaga ako at inaamin ko na may nararamdaman pa rin ako kay Jacob. Dumaan ang mga araw at masaya ako kapag nakikita ko siya at nakakausap. Pero may kakaiba akong napapansin kay Jacob. Madalas na siyang dumidikit sa akin at yung tipong iba siya kung makatingin, para kang tutunawin. At kung nakikipag-usap naman siya ay sobrang lambing ng kanyang tono sa akin. At kahit wala na sa lugar ang mga tanong niya, hindi naman sa pag-a-assume pero sa tingin ko ay may mali. Eto na kaya yung matagal ko nang hinihintay. September 2011 ay nakatanggap ako ng isang friend request sa Facebook. Nagulat ako papadudot dahil si Jacob pala yon. Agad ko namang inaccept syempre dahil sa crush ko nga siya. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko at napatalon pa ako sa sobrang kilig at saya ng mga oras na yon. Ang totoo nga po niyan ay hiyang-hiya ako dahil nakatingin na sa akin ang mga tao sa computer shop. Tao lang. Nakakaramdam din ng kilig kaya agad naman akong nanahimik sa pwesto ko. Marahil ay iniisip nila na malapit na akong masiraan ang ulo. Pero mas nakatutok ang pansin ko kay Jacob. Sa wakas ay friends na kami pati sa Facebook. Pulang-pula na ako sa sobrang kilig na nararamdaman. Mas lalo tuloy lumakas ang tunog mula sa puso ko at parang gusto ko nang kumawala sa malamig na rehas na lihim ko para sa kanya. Hindi ko maiwasang umasa na baka may chance. Gabi-gabi kaming nag-uusap sa Facebook at hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko sa tuwing magkausap kami papadudot. Sa personal naman, para bang sasabog lagi ang puso ko sa lakas ng kabog nito. At yung pakiramdam na sobrang nilalamig ang mga kamay ko dahil kinikilig. At sobrang pula ng mukha ko sa mga cheesy lines na binibitawan niya. Unti-unti ay tuluyan ng nahuhulog ang puso ko para sa kanya papadudot. Mabilis pa sa 4:00 kasi kung sumagot siya sa mga chat. At pakiramdam ko sa tuwing nag-uusap kami ay ang ganda-ganda ko. Nang dahil din sa kanya ay nagbago ako. Inayos ko ang sarili ko para sa kanya. Malaking bagay na sa akin ang pag-aayos dahil wala siguro sa bokabularyo ko ang salitang magpaganda. Sapat na sa akin ang nakatali ang buhok at simpleng ako lang ang nakasalamin. At pati ang iba kong kaklaseng lalaki ay nagkakagusto sa akin. Na hindi naman sa pagmamalaki ay hindi ko nalang pinapansin. Kahit araw-araw nila akong inaasar. Mas totoo kasi papadudot ang nararamdaman ko para kay Jacob. Minsan lang akong nakaramdam ng ganito. Kaya ngayon ay parang hindi ko na siya kayang pakawalan. Hindi ko na kayang kalimutan pa ang binitawan niyang salita at ganun din ako. Mahal kita, Bri. I love you more than anything. I love you too. Sagot ko naman sa kanya dahil magka-chat naman kami ngayon sa Facebook. Ang minsang kutob ko ay nauwi sa realidad. Oo, papadudot. Tama ang hinala ko na merong gusto sa akin si Jacob. Noong una, inaamin ko na masaya sa pakiramdam na gusto ka ng taong gusto mo. Pero natakot ako papadudot dahil nalaman ni Risa ang tungkol sa pagitan namin ni Jacob. Hindi ko alam ang una kong gagawin. Kung kakausapin ko ba siya. Ano naman ang sasabihin ko? Na may gusto sa akin si Jacob? Siyempre lalong masasaktan si Risa. Ang sama ko namang kaibigan kapag ginawa ko yon.
Naguguluhan ako, Papa Dudut, kung sino ang pipiliin ko. Friendship o love? Ang alam ko lang ay takot ako mawala silang pareho sa akin. Nag-decide ako na si Risa ang piliin ko dahil ayoko mawala ang pinagsamahan namin. Pero naisip ko din si Jacob na paano na siya. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Papakawalan ko na lang ba ng ganon kadali? Hindi ko sinasabi ang totoo kay Risa, sa halip ay ang sabi ko ay wala lamang yon na hindi ko siya gusto at hindi ko kailanman magugustuhan. Natakot ako dahil ayoko silang mawala pareho sa akin. Alam kong mali ang maging makasarili. Yon ang pagkakaintindi ko sa sitwasyon sa edad na 13. Ngunit wala na akong magawa dahil nasabi ko na kay Risa. Araw-araw kong tinatanong sa aking sarili na bakit ako pa ang nagustuhan ni Jacob. Marami namang iba dyan na mas maganda kaysa sa akin. Hindi tulad kong isang hamak na nerd lang. Nabalot ang puso ko at isipan ko ng insecurities that time. Hindi ko nga alam ang gagawin. Naisip ko rin na baka pinagtitripan niya lang ako. Pinaparamdam sa akin ni Jacob kung gaano ako kahalaga sa kanya. Nag-aaral siya ng mabuti dahil daw sa gusto niya ay pareho kami. Ganon din ako, tinuturuan ko siya na maging masipag at nagbunga naman ang ginawa niyang magaganda sa eskwelahan. Bago magsimula ang flag ceremony ay naghihintayan kami at magsesenyasan kung okay ba o hindi. Kapag break time naman ay hinihintay niya ako, may barkada rin kasi siya at ganon din ako. Hindi namin pinapahalata na may sikretong pagkakaunawaan na kami. Sinabihan ko na kasi siya na ayoko mapag-usapan kami sa school. At kapag uwian na, sabay kaming lalabas pero hindi kami parehas ng ruta ng daanan. Kaya nagmamadali kaming makauwi kaagad para magkausap sa Facebook. Facebook talaga ang naging daan sa aming dalawa. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung anong tawag sa relasyon namin. Sabi ng close friend ko na si Princess ay MU daw o yung mutual understanding. Hindi ako makatulog dahil sa kakaisip ko kung tama ba ang aking ginagawa. Mali ba na magmahal? Mali ba na makipagkaibigan? Kung ako na lang kaya ang lalayo? Ang hirap mag-decide dahil mahal na mahal ko si Jacob. Ang tanong, ganon rin kaya siya sa akin? Ang daming tanong na pumapasok sa isipan ko pero mas nangibabaw na baka masira ang lahat. Patuloy lang ang pag-agos ng aking mga luha habang pinipigilan kong makahalika ng ingay. Baka kasi marinig nila lola at ni ate. Wala akong sinayang na oras. Napag-isip-isip ko na kailangan kong sabihin kay Jacob ang katotohanan. Bago ang lahat upang maliwanag sa kanya ang posibilidad na mangyari. Nagpatulong ako kay Princess upang makausap ko si Jacob ng palihim. Palihim kaming mag-usap dahil ayaw ko kasi na mapag-usapan kami ng mga kaklase namin. Lalo at may iilan na nakakaalam na. Miss Bree, may sasabihin ka daw? Biglang lapit sa akin ni Jacob nang makaalis na ang mga kaklase namin. Oo, Mr. Jacob. Medyo nahihiya ko pang sagot sa kanya pero pinigilan ko ito. Kahit sobrang pula na ng mukha ko. Kasi ang init na ng pakiramdam ko. At napansin ko namang nakatingin siya at nakangiti sa akin. Ano kasi, secret lang natin to ha. Baka kasi magalit sa akin si Risa. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Kasi naman, naiilang ako. Sige, ano ba yon? Napansin kong napapangiti siya dahil sa itsura ko. Secret lang natin to ha. Baka kasi magalit sa akin si Risa. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo kasi naiilang ako. Sige, ano ba yon? Napansin kong napapangiti siya dahil sa itsura ko. May gusto kasi siya sa iyo matagal na. Halos mawalan ako ng hininga nang masabi ko yon sa kanya.
Yun lang ba? Sabi niya. Hindi ko alam Papa Dudut na gano'n ang reaksyon niya sa mga sinabi ko. Pero parang oo, masaya ako dahil parang wala lang sa kanya. Kontento na ako sa naging reaksyon niya. Promise mo hindi mo sasabihin ha? Pahabol kong mga salita at tinanggal ko na ang kamay ko sa kanya. Bigla kasing natanaw namin si Risa at ang mga kaklase namin na parating. Promise, ang sabi niya at ngumiti ulit. Papa Dudut, kahit natatakot akong mahalin siya ng patago ay nasasaktan pa rin ako dahil niloloko ko si Risa. Pinapaniwala ko siya sa isang kasinungalingan. Hindi ko na kaya, dapat ko na siguro siyang pakawalan. Ang taong minsang nagparamdam sa akin ng pagmamahal. January 2012, kinagabihan, kakauwi lang namin ni Risa galing sa school. Hinanda ko na ang sarili ko para gawin ang tama. Hindi na talaga kaya ng konsensya kong lukuhin ang kaibigan ko. Ayokong maging makasarili. Risa? Banggit ko ng pangalan niya habang naglalakad kami papunta sa computer shop. O bakit Bri, anong problema? Sagot niya at inakbayan niya ako. Ano kasi tungkol kay Jacob? Si Jacob? O bakit? Pagtataka niya. Hindi ko sinasadya. Nahulog na ang loob ko sa kanya, Risa. Sorry, akala ko kaya ko siyang layuan pero hindi pala. Nasabi ko rin kahit mabigat ang kapalit nito, Papa Dudut. Walang naging sagot si Risa sa akin ng gabing yon, Papa Dudut, kundi namumuong tubig sa kanyang mga mata na malapit ng mahulog at agad siyang tumakbo papalayo sa akin. Napaluhod na lamang ako sa naramdaman kong sakit. Kinabukasan ay maaga akong gumising at nagasikaso para makausap siya at hinihintay ko si Risa pero halos isang oras na ako naghihintay sa labas ng bahay namin at walang Risa ang dumating. Late na rin ako kaya nagpasya na lamang akong pumasok ng ganong oras. Pagkarating ko ng room namin ay nagleleso na sila at nakita ko si Risa kaya agad ko siyang babatiin sana pero parang kaluluwa lang akong nagsasalita sa harapan niya. Kita ko sa mga mata niya ang galit sa akin at ang hirap noon, Papa Dudut. Ang hirap na ganun siya kalamig sa akin pero hindi pa rin ako susuko kahit gaano pa kahirap. Risa, pwede ba tayong mag-usap? Tumakbo ako ng mabilis para maabutan siya. Nagkaroon na ako ng pagkakataon ngayon kaya sisiguraduhin kong hindi na masasayang. Hindi. Simple niya lang nasagot sa akin at nagpatuloy na lang siya sa paglalakad kasama ng mga bago niyang kaibigan. Ano bang gusto mong gawin ko para lang patawarin mo ko? Kahit magmukha na akong tanga, gusto ko pa rin na makipagayo sa kanya. Wala, sabi niya at umalis na. Sinubukan kong intindihin si Risa dahil mahal ko siya at alam ko na hindi pa huli ang lahat. Kaya nag-decide ako, Papa Dudut, na piliin pa rin si Risa. February 26, 2011. Araw ng linggo, itinigil ko na ang komunikasyon ko kay Jacob. Nagdahilan ako na kung ano-ano para lang layuan niya ako. Mahal ko siya at alam kong nasaktan ko si Jacob ng sobra dahil akala niya ay pinaasa ko lang siya. Hindi ganon ang gusto kong mangyari sa amin ni Jacob. Kaya kahit masakit ay pinili ko ang pagkakaibigan namin ni Risa. Kinausap ko si Risa at pinaliwanag ko naman ang naging side ko. Naiintindihan naman niya ako pero mukhang patay na patay talaga siya kay Jacob. Kahit masakit ay sinabi ko na lang na wala na akong nararamdaman kay Jacob at bawal pa ako sa mga ganyang bagay. Kaya sana ay tulungan niya akong makausap si Jacob kaagad. Hindi naman ako nabigo kaya tinulungan niya akong kausapin si Jacob para tapusin na ang lahat. Sa pagkakaalam ni Jacob ay okay kami the past few days ni Risa. Hindi ko sinabi na nag-away kami. Ano yung sasabihin mo, Bri? Chat sa akin ni Jacob. After 5 minutes bago ako nakapag-reply. Kahit masakit ay kailangan ko itong gawin, yon ang tumatakbo sa isipan ko. Pwede bang friends na lang tayo ulit?
Para akong nabasag, naputol at nawasak nang sabihin ko yon sa kanya, Papa Dudut. Napansin kong natagalan din siya sa pagsagot. Nakikita kasi kung nabasa na ba niya ang chat at hindi, kaya alam kong nabigla siya sa mga sinabi ko. Gulong-gulo na ako ng mga oras na yon dahil wala namang nangyaring ligawan kaya walang kami. Walang napag-usapan kami at hindi pala sapat ang salita. Ang mahalaga pala ay ang sinisigaw ng damdamin at kung sino ang tinitibok nito. Nagsisisi ka ba? Parang gusto kong bawiin ang mga sinabi ko sa kanya that time. Meron na bang iba? Parang napako ang mga daliri ko sa mga sinabi niya. Ayoko nang masaktan siya pero yon ang ginawa ko. Ipinaliwanag ko na lang na may tamang panahon para sa amin. Kayang maghintay ng pusong may tapat na hangarin. Hindi pa ako maaaring magkaroon ng kasintahan, dagdag paliwanag ko, kaya sana'y maintindihan niya ako. Kailangan kong sumunod sa tatay ko. Naiintindihan naman daw niya, kaya isang goodbye ang natanggap ko sa kanya. Masakit dahil alam ko namang mali at hindi pa dapat ako sa bagay na yon. Para kong yelong natutunaw pagkatapos kong masabi lahat ng kasinungalingang yon. Hindi ko tanggap na mawawala na lang siya sa akin at alam kong nasasaktan ko siya. Pero alam kong tama ang ginawa ko kesa masaya nga ako at nagpaliwanag ng tama sa kanya. Pero malungkot at mag-aaway naman sila ni Risa at ni Jacob. Okay lang yan, Bri. Naiintindihan ka naman niya. Ang sabi sa akin ni Risa at isang pilit ng ngiti ang naging sagot ko sa kanya. Naging maayos na ulit kami ni Risa sa kabila ng nangyaring hindi pagkakaintindihan. Pero ang akala kong maayos na ay hindi pa pala. Nalaman ko na noon pa man ay alam na ni Risa na may lihim ding pagtingin sa akin si Jacob. Ngunit hindi sa akin sinabi ni Risa ang katotohanan. Ngunit dahil sa kaibigan ko siya ay inintindi ko at pinatawad ko naman siya. Ano ba? Pinipigilan ko ang pagtulo ng luha sa mga mata ko dahil sa sobrang dami ng mga taong nakatingin sa amin. Tigilan mo na siya. Sigaw niya sa akin at tinulak niya akong muli. Sino? Pagtataka ko at tumayo mula sa malamig na sementong pinagbagsakan ko. Si Jacob. Alam mo ba? Sinasaktan mo siya. Pinapaasa mo lang siya kaya tigilan mo na siya. Hindi naman kayo bagay eh. Ang sabi nito na galit na galit. Pero pag-aapil ako. Magdadahilan ka pa? Minahal ka niya tapos ikaw pinaasa mo lang siya. Alam mo ba? Iyak siya ng iyak dahil sa'yo. Loser, you deserve this. At sinampal niya ako. Sino ba siya para husgahan ako ng ganon-ganon lang? Hindi man lang ako pinagtanggol ni Risa. Nagpatuloy ang ganong transaksyon sa akin nila Thea at Risa. Nahawahan ng kabaliwan ni Thea si Risa kaya pinagtulungan nila ako dahil daw sa pinaasa ko si Jacob at napakawalang kwenta kong tao. Nakisama pa rin ako ng maayos sa kanila kahit na binubuli nila ako sa school at maging sa Facebook, tiniis ko ang lahat ng yon. Wala akong lakas ng loob, Papa Dudut, para labanan sila dahil siguro ay mahina talaga ako. Naapektuhan ang pagpasok ko ng regular sa school. Bumalik ang noong trauma ko sa laging takot mag-isa at makipag-usap sa tao. At maging ang mga responsibilities ko sa school ay hindi ko na nagagampanan. Pati ang mga grades ko ay bumababa. June 2012, second year na kami, unang araw sa school. Nabalitaan ko na sina Thea at si Jacob na. Magkaklase muli kami. Nakisama pa rin ako dahil ayoko maapektuhan ang pag-aaral ko. Laging kami ni Thea ang magkatabi sa klase dahil sa arrangements ng pangalan. Kahit na pinaparinggan nila ako na sila na daw, kahit gusto ko na siyang sapakin ay iniintindi ko na lamang kasi yung tipong childish na matatawag yon. Sobrang hirap para iwasan ko sila. Paano ko makakalimutan ang mga kamaliang nangyari? Hindi ko matanggap araw-araw na pinamumukha nila sa akin na ako ang may kasalanan ng lahat at kung bakit nagbago si Jacob. Ang babaw nga po kung iisipin.
Alam kong hindi ko nakasalanan kung magbago man siya o hindi dahil nagparaya lamang ako. Hindi na ganong kadalas pumasok si Jacob sa school, hindi tulad dati na nakangiti at tahimik. Ngayon ay maingay at palaaway na siya. Sobrang laki ng pinagbago niya. Nakita ko rin ang grades niya na halos lahat ay palakol. Mas lalo niyang ipinamumukha sa akin na sinira ko siya. Ang sakit dahil nagsakripisyo lang naman ako. Hindi ko sinasadya at hindi pa natatapos ang ikalawang taon namin sa high school nang malaman ko na wala na sila ni Jacob at ni Thea. Inaamin ko na umasa muli ako kay Jacob simula noon hanggang tingin na lamang ang nagagawa ko sa kanya. Ngunit siya ay patuloy na nakikipagkaibigan sa akin at umiiwas na lamang ako. Alam kong hindi pa niya limot ang nakaraan at ganon din ako. September 2013 ay parang pinagsakluban ako ng langit at ng lupa. Wala na ang lola ko. Mas lalong naging doble ang hirap na nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Marahil ay kailangan ko nang tanggapin ang mga kailangang kalimutan at pakawalan. Naalala ko tuloy ang lahat ng sakit at hirap na nangyari sa akin. Sa maikling panahon ay nakalimutan ko si Jacob. Nakalimutan ko ang nararamdamang sakit mula sa kanya. Pinatunayan naman ni Risa na siya ay kaibigan sa akin. Nagagawa niya kasing mag-absent sa klase at mag-cutting para samahan lang ako sa burol ni Lola. Halos 2 linggo akong hindi pumasok. Ang bala ko sana, Papa Dudut, ay huwag nang pumasok dahil sa lugmok na nararamdaman ko. Hindi ko kasi alam ang una kong gagawin. Magulo pa ang sitwasyon ng aking mga magulang, kaya maging ang mga naiwang ari-arian ng lola ko ay nawala na lang ng ganong kadali. Pagkatapos ng 2 linggo, binalitaan ako ng iba kong mga kaklase na pumasok na raw. Pumasok na raw ako dahil miss na nila ako. Nakakatouch kasi at naaalala pa nila ako. Kahit busy sila sa pag-review ng NCAE, araw na ng pagsusulit kaya pumasok na ako. Namimiss ko din pumasok. Hindi ko ipinagkakaila. Sakto lang nang makarating ako sa school, pumila na ang mga ka-year level ko kaya eto ako ngayon, aligaga kaya hindi ko alam kung saan ako pipila. Sinabihan na lamang ako ng isang teacher na pumila na kahit saan. Hindi pa naman kasi nakaayos. Kaya naging palagay ang kalooban ko. Tahimik lang akong pumila at hindi ko nga kilala ang mga nasa harapan ko. Nakita ko si Corinne, close friend ko rin. Siya ang katabi ko sa pila. Binati ko naman siya kaya ayon nagkausap kaming sandali. Naalala ko nga na magkaklase sila ni Jacob kaya napalingon ako sa likod niya. Baka sakali. Laking gulat ko, nasa likod ko lang pala siya. Marahil ay kararating lang niya. Nagtama ang tingin namin, siyang dahilan para umiwas ako at umayos ng upo. Bree, tawag sa aking pangalan ng class advisor ko na si Mrs. Nicolas. Favorite teacher ko siya sa lahat. Niyakap naman niya ako at cheer up niya ako. Kaya ko daw ang test at magtiwala lang. May pa-condolence din siyang pahabol sa akin. Nakaramdam ako ng inis kay Jacob kasi hindi man lang siya pumunta sa burol. Halos lahat ng mga kaibigan namin ay nagsipagpunta. Siya lang ang hindi. Parang hindi niya ako naging kaibigan. Parang wala siyang pakialam. Alam kong mali na umasa sa tao na walang pakialam pero sadyang ganon lang ako, Papa Dudut. Mahirap makalimot sa taong naging malaking parte ng buhay ko. Palagi pa rin akong umaasa sa kanya. Ang tanga-tanga ko lang talaga. Lagi ko pa rin kasing binibisita ang account niya sa Facebook at stalker na nga po ako. Gusto ko pa rin siya sa kabila ng lahat. Ang hirap kalimutan ang unang pag-ibig na siyang nagparamdam ng unang kilig, unang sakit at lahat ng una. March 7, 2014, junior at senior prom night. Matagal kong pinag-isipan kung pupunta ba ako o hindi. Lahat kasi ng mga kaklase at kaibigan ko ay pupunta. Ako lang yata ang hindi. Pinipilit na nila ako at kapag hindi daw ako pumunta ay ibubunyag nila ang secrets ko at ni Jacob. Wala na akong nagawa dahil sa pinagtutulungan na ako ng mga kaibigan ko. Gusto ko rin namang maranasan ang prom, first time ko yon, Papa Dudut. Oy Bree, ang ganda mo pala.
Bati sa akin ang mga kaklase ko. Sabi ko sa iyo, bagay sa iyo nang walang salamin. Dagdag nilang papuri sa akin. Kahit konti ay nabuhayan ako sa mga sinabi nila. Nadagdagan ang confidence ko. Laki ulo tara na nga, tukso pa nila sa akin. At yon, kumain na kami at nagsimula ng ibigay ng last from King and Queen ang dance floor. Sana makita ko siya. Halos matanggalan na ako ng leeg sa kakalingon sa kaliwa, sa kanan, sa harap at likod ko. Mahagilap lang ng mata ko si Jacob. Ano kayang itsura niya? Palagay ko gwapo pa rin siya. Sinayaw na ako ng mga kaklase kong lalaki. Isang malaking panghihinayang na hindi siya ang first dance ko. Nang matapos na ang show dance ay may biglang kumanta sa stage. Dahilan para magdumog ang mga tao at sa hindi sinasadya ay natulak ako. Hindi kasi ako gumilid kaya heto ako napaupo sa sahig. Okay ka lang? Narinig kong may lalaking lumapit sa akin at inalalayan niya ako para makatayo. Okay lang. Nagulat ako sa taong nasa harapan ko ngayon. Taong kanina pang hanap-hanap ng mga mata ko. Hindi na ulit ako nakapagsalita pa dahil sa gulat at tuwa. Kaya umupo na lamang ako sa table namin. Sumunod naman siya at umupo sa tabi ko. Ang ganda mo ngayon ang sabi ni Jacob habang nakatitig sa akin. Hindi pa rin siya nagbabago. Masiyahin, lagi nagbibiro at ilang sandali lang ay umalis na siya. Dahilan naman para makahinga na ako ng maluwag. Natapos na rin ang prom kaya iyon ang nice experience pa rin kahit papaano. Naging magkaibigan naman muli kami ni Jacob at patuloy na ulit siya sa pakikipag-usap sa akin. Kapag magkakasalubong kami sa school ay binabati niya ako at nabalitaan ko rin na may mga girlfriends na siya pero hindi naman nagtatagal. Sabi-sabi rin ng mga kaklase ko na may gusto pa rin daw sa akin si Jacob. Natutuwa ako kapag naririnig ko yon, pero hindi na sa akin sapat ang mga sabi-sabi. Tama na siguro ang minsang nasaktan ako sa ginawa nilang pambubuli. Alam kong bata pa kami para sa bagay na ganon, hindi naman po naging kami. Marahil ay unang pag-ibig yon kung tatawagin, nagmahal at nawasak. Nabiktima lamang siguro ang puso ko ng inosente na walang kaalam-alam sa tinatawag na pag-ibig. Pero kahit na ganun po ay natuto ako kung paano pahalagahan at mahalin ang sarili bago ang iba nang sa ganun. Handa ng magmahal at masaktan. At dapat hindi minamadali ang mga bagay-bagay. Darating din ang takdang panahon, matuto lamang tayong maghintay ng para sa atin. Ngayon ay mabuti at okay naman kami ni Risa. Pagkatapos ng graduation namin ay wala naman ako naging balita kay Thea. Si Ate naman ay matagal nang nasa Cotabato kasama ang kanyang pamilya. Kahit iniwan na niya ako, alam kong sapat na ang 2 taong pagkakakilala namin sa isa't isa. Dahil tinuruan niya ako maging matapang sa lahat ng oras. Sana'y magkita muli kami. Si Jacob naman, Papa Dudut, ay kumuha ng kurso sa pagiging dentista. Pero sa ngayon ay wala na akong alam tungkol sa kanya. Hindi talaga siguro nawawala ang salitang first love. Hangad ko lagi ang kasiyahan ng bawat pusong tapat na nagmamahal. Hanggang dito na lamang po muna at maraming salamat sa pakikinig. Hangad ko sana ay marami pang mga listeners ang magbahagi ng kanya-kanyang kwento upang magbigay ligaya at aral sa bawat tagahanga ni Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo. Lubos na nagpapasalamat, Bree.